Hindi yung kagaya kasi nung ginagawa ng mga online lending apps, no? Kasi sila talagang bigay lang ng bigay, no? Talagang, actually, sa totoo lang, maganda ho yung adhikain nila eh. Yung magpahiram ng pera sa pinakamabilis na pamamaraan eh. Diba? Kaya lang po, mabilis din ang sakit ng ulo. Kasi yung ang dami nilang ano eh, no, sa sobrang bilis ho nila magpahiram, ang dami nilang mga batas na nineglect. May nagtanong sa akin, "Hi Boss Rai, nakatanggap po kasi ako ng message. Galing po ata sa OLA. Ito po ang sabi nila. Dear Mr. Miss, be ready for possible barangay mediation on May 10, 5384 at please coordinate properly to avoid possible filing of writ of sequestration, and you may call these numbers 0966 0967 0967. Wala pong nakalagay na company name. Alright. Marami pong salamat sa pagpapadala po inyo ng tanong sa akin. No? Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Huwag niyo po nang intindihin to kasi matagal pa naman ho yung mediation eh. May 10, 5384 pa po eh. Nasabi na ko. Di ba? Sus Mario Joseph. Hindi mo hindi mo i-proofread bago padala oh. May 10, 5384 baka wala na po tayo dito sa mundo. Bago bago ma-schedule. Bago maganap yung mediation nyo, no? Nakakatawa lang ho talaga itong mga OLA na to. Manong i-proofread ho muna. Di po ba? Bago nila ipadala. Di ba? Possible barangay mediation daw ho. No? Sa May 10, 5384. So, matagal pa ho. Huwag nyo intindihin. Napakatagal pa ho nito eh. Baka nabayaran nyo na ho ito. Bago may schedule yung mediation. Di ba? Alam nga itong mga to. Tapos, raw ho, makipag-coordinate daw kayo, no? Properly, para ma-avoid nyo daw po yung filing writ of sequestration. Nakakabulol eh. Di po ba? Yung writ of sequestration. Ayan, yun daw po ang po pwede nila daw pagawa, no? Tapos, may mga numbers naman pong binigay, no? Ewan ko lang kung nasubukan nyo ng tawagan. Subukan nyo ng tawagan kung sila ho isasagot, no? At, kumbaga, makikipag-usap naman po ng maayos, no? At, kapag bibigyan na kayo magkaroon ng payment option, better po, no? Para at least, kumbaga, mabawasan na ho yung isipin nyo. Kasi, ang masakit ho dito yung yung isipin eh. Di po ba? Kasi, bilo nyo, naghahanap buhay kayo at the back of your mind, meron kayong iniisip na baka mamaya tawagan na naman ako nito, baka mamaya tawagan na naman yung mga nasa phone book niyo, yung nasa contact list niyo na ninakaw po nila, di ba? So, yun yung mga, actually, yun yung nakakabwisit dun eh. Di ba? Wala kang peace of mind na makapagtrabaho ka ng maayos kasi nga ho, ginugulo ka nila. Di ba? Pero dito ho ko nataway dun sa writ of sequestration eh. Di ba? Kasi writ of sequestration po, no? Ginamit ho ito nung panahon ni Pangulong Cory Aquino. No, dun ho sa mga ill-gotten wealth po ng mga Marcoses. No? Kasi yun eh, kumbaga inaano nila na galing daw sa nakaw. So yun ho, gumawa sila ng writ of sequestration. Nakakabulol eh. Di ba? Kasi para hindi siya kumbaga sinequester nila. O di ba? Para ho nandun lang sa PCGG, no? Para ho habang dinidinig po yung complaint sa kanila, no? Nandun lang ho yung mga sinasabi yung yung sinequester. Di po ba? Kaya ho yan, writ of sequestration eh. No? Para ho nandun lang siya. No? Yun ho ayon po sa pagkakabasa ko, no? Ngayon, correct me if I'm wrong po, no? Pakilagay po sa sa comment section, no? Para po at least pare-parehas ho nating malaman. Kasi nung research ko siya, yun ho yung best example na ibinigay sa akin. Yun nga ho yung panahon ho ni
ni Pangulong Cory Aquino. So yun po yung ibig sabihin ng ano no, nung writ of sequestration, no. Kumbaga yung mga nakaw, yung hinihinala hong nakaw, no, o ill-gotten wealth, no. Yun para doon ho yung ano, yung writ na yun. No, hindi ho yung para sa utang, ano pa. Wala kinalaman ho sa utang eh. Di ho ba? Kaya ho di ko maintindihan itong mga to eh. Di ho ba? Marami ho silang naiisip na ano, no? Siguro ho, may mga nagre-research ho sa kanila sa Google. Yung makita ho nila na ano, yun ang tinitira nila, no? Para lang medyo magandang pakinggan, no? Kaya lang, nagmumukha ho silang ano eh, katawa-tawa eh. Di ho ba? Kasi ho, talagang kagaya ho sa sinasabi sa inyo, kung nakakita ho kayo ng ganitong mga mensahe, i-search niyo po sa Google. Ako kasi doon din naman ho ako nag-re-research, no? Tsaka nagtatanong-tanong ho ako doon sa mga kaibigan ko pong mga abogado, ano po. Pero yung ginagawa kong search sa Google, no? Hindi lang ho isa, marami. Kasi hindi naman ho lahat ng totoo yan, hindi naman lahat na nakikita natin sa sa Google tama ho eh. So marami ho kung re-research, no, sa Google. Tapos kung may mga pagkakaparehas, yun ho yung yan po. And then yun nga, sasangguni ho ako dun sa mga kaibigan ko po, abogado. So, wala ho siyang kinalaman sa utang. So, wag ho kayong matakot. Ang may kinalaman po, no, sa mga pautang is yung writ of execution. Okay? Pero bago ho kayo magkaroon ng writ of execution, dapat ho muna yan, may desisyon sa korte. No? Nagbigay na po ng desisyon si judge. No? Kuwari, nag-file ho kayo ng small claims, no? At nanalo. No, nanalo yung let's say OLA na, for the sake of argument, nanalo yung OLA, no? Para humapatupad niya yung yung napag-usapan, no? Kailangan gumawa ng na writ of execution. No, yun ho yung pero hindi ho basta-basta ang writ of execution, ha? Kasi yung writ of execution nagpapatupad po niya sheriff. Okay, sila lang po ang maaaring gumawa nun. So kung may mga asset, let's say for example, nakakuha ho ng sasakyan, motorsiklo, gano'n, no? Iaano po yun, dadaling ho sa korte, magkakaroon ng bidding. No, kung magkano ho maibenta yon, yung proceeds nun, yun ho yung ibibigay dun sa sa nanalong lending. No, hindi ho yung for example, nakakuha sa sasakyan, ibibigay, hindi ho ganun. No, maano ho yan, matrabaho ho yan, hindi ho basta-basta yan. No po, kaya nga ho yung iba, hindi na ho talaga nag sa demanda kasi talagang maasikaso siya, matrabaho. No? Pero, siyempre ho, yan kumbaga, karapatan ho ng bawat isa sa atin. Mapakumpanya ho yan or individual, no? Kung hindi kayo nakakasingil, no? Pwede ho tayong maghabla. No? Basta ho, nasa tamang proseso, no? Ibig sabihin ko ba, na nagawa niyo ho muna yung lahat ng hakbang para po masingil ninyo, padala nyo ng demand letter, tapos napareceive nyo sa kanya, that's the time ho, maghabla kayo, small claims. Kasi ho yung pagkatungkol sa utang, no? Small claims po talaga. No? Not unless po yan, may ginawang panlilim lang, panluloko, no? Yan ho, posible ho yan makasuhan ng estafa. Pero ho, napakahirap po kasing patunayan. No? Lalo na ho dito sa mga OLA na to kasi wala naman silang ginagawang credit investigation tsaka evaluation. Di po ba? Kagaya ho nung sinabi ko nung nakaraan nating video, no? Nag-a-apply ka pa lang, nag-fill out ka pa lang, no? Basta nakita nila yung number mo is connected sa e-wallet, padadalang ka na kagad ng pera. So walang evaluation. Di po ba? So paano ho nila di ba? Paano ho nila mapapatunayan na yung binigyan nila ho or pinahiram nila ng pera nanlin lang o nanloko. Di po ba? Kasi pinahiram mo na agad eh. Diba? Wala kang credit investigation, evaluation, o verification man lang. Di ka man lang nagtanong. Diba? Kasi bago kayo magpautang talaga, dapat yan, may credit investigation, may evaluation. No, maraming checking ho yan. Kaya nga ho, may 5 C's of credit tayo eh. Pero ho, yung dalawa kasing C dito, pagka ho, mortgage na yan. No? Doon na ginagamit. Pero yung character, capacity, tsaka condition, importante ho yan. No? Yun ho dapat ini-evaluate. Kung hindi ho lahat kasi ng nilalang sa mundo, po pwedeng pahiramin. No? Hindi ho lahat may karapatan manghiram. Po kaya nga ho may
may credit checking eh. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo dati, ayusin nyo yung credit history nyo. No, kasi doon kayo titignan eh kung mausay ho kayo magbayad eh. Di ba? Kasi pag nakita ho yan na meron kayong mga unpaid balances, no. So definitely ho bababa ho ang score nyo, no? Kasi dito sa Pilipinas wala tayong credit scoring. May mga kumpanya po na nag-o-offer ng credit score pero Pilipinas mismo wala. No, so may mga companies po kagaya ng kumpanya namin, may sarili kaming credit score. No, gumawa kami ng sarili naming evaluation, may sarili kaming credit score, no? Kinukuha namin yung mga namin sa CIC, sa NFIS, saka sa CMAP, no? May mga ganun po kami, no? Kasi nga ho, talagang chine-check, talagang napakahigpit ho, no? Kasi nga mahirap po kasi magpahiram talaga eh. Diba? Kasi yan it's a risk you need to take eh. Kumbaga, depende yan sa risk appetite mo. Kung ikaw gusto mong pumasok sa negosyo ng pagpapautang, talagang ihanda mo yung sarili mo na pwede kang malugi, diba? Pwede kang kumita. Hindi ko kagaya yan ng retail, no? Nabibilin mo, no? Tapos papatungan mo ng konti, benta mo. Mas madali ho pera doon eh. Dito kasi sa negosyo ng pagpapautang, hindi ho ganun kadali yan. No, talaga kung pinag-iisipan yan, may planning ho yan. No, talaga nagpupukpukan ho kami ng ulo rito. Hindi ho basta-basta yan. No, talaga hong kumbaga, pitpitan ng to. Di ba? O, alam niyo na ho, ibig sabihin ko nun, no? Hindi ho kagaya kasi nung ginagawa ng mga online lending apps, no? Kasi talagang bigay lang ng bigay. No? Talagang, actually, sa totoo lang, maganda ho yung adhikain nila eh. Yung magpahiram ng pera sa pinakamabilis na pamamaraan eh. Diba? Kaya lang po, mabilis din ang sakit ng ulo. Kasi ang dami nilang sa sobrang bilis ho nila magpahiram, ang dami nilang mga batas na nineglect. O di ba? Kagaya ng privacy breach. Kasi para mapabilis nila, nanakawan kanila ng information. Diba? Tapos, para mapabilis nila yung proseso, hindi nila i-discuss sa'yo. So hindi na nila kumbaga hindi nila tackle yung TILA, yung the Truth in Lending Act. Di po ba? Tapos dahil nga sa convenience, sobrang taas po ng pinapataw nilang interest. Biruin nyo 10% per day. Grabe. In 7 days, 70%. Bukod pa ho yung kinakaltas nila dun sa processing fee. Kung pinakaltas po nila is let's say 50%. Sus Mariosep. 120% po ang kinikita nila. Di ba? Sobra-sobra ho. Hindi ho. In 7 days lang yun, Mantakin nyo ho yun. In 7 days. Samantalang ho yung nakalagay sa ceiling on interest rate is 15% per month. Apakalayo ng 120%. Sa 15% per month. Ito 7 days. Di ba? So talagang exorbitant, no? Kaya hindi ututungtong ng korte itong mga to. Mababaliktad do sila eh. Napakarami ho kasi nilang nilabag na batas. At yung huli nilang nilabag, no, bukod doon sa ceiling on interest rate, yun yung prohibition on unfair debt collection practices. No? Pag hindi ka na nakabaya, actually, 2 days prior the due date or 1 day prior the due date, tatawagan na agad yung mga ninakaw nilang contact list mo. Ganun kabugok yung mga yan. Di ba? Kaya ako sa inyo, huwag nyo na niisipin ho. No, huwag nyo isipin na manghiram kayo sa mga yan. Masakit ho sa ulo yung mga yan. Mabilis, totoo. Mabilis yung makukuha pera. Mabilis din sasakit ang ulo nyo. Totoo po yan. Napakarami na ho natin mga kababayan ang nakaka-experience yan. Tsaka ibabaong kayo niya. Yung tapal system. Brilliant ito ang isang loan ho niyan katumbas pag kaya nagtapal kayo, tatlong ola ulit. Totoo yan. Yung isa nyo magiging 3. Yung 3 nyo magiging 9. So on and so forth. Mababaon talaga kayo. Meron ho dyan 90, 80, 100 ng ola. Mantakin nyo ho yun. Within the span of 2 months, 3 months yun, ganun karami ang naging ola niya. Di ba? So,
Huwag niyong ni sa isipin niya ho, isipin na manghiram din sa mga yan. No, masisira ho buhay niyo din sa mga yan. No, basta ho ako, kuwari, bayaran niyo. No? Tsaka, kuwari, na-try niyo yung isang beses, nabayaran niyo, huwag niyo na ulitin. Kasi mayroon hong ganun eh. Hindi ba? Inaantay pa nilang mahirapan sila magbayad. Kasi, tuusin niyo ho, biruin niyo 120% in 7 days. Sobra-sobra ho yan. Hindi ho makatao yan. Di ba? Basta kung kuwari, nakahiram kayo, nasubukan nyo na, huwag na ho kayong umulit. No? Huwag nyo na umulit talaga. Kasi yung iba umuulit pa. O, ayun, hanggang sa dumating ho yung punto, hindi na sila makabayad. Di po ba? Hindi ko naman ho sila masisi kasi mabilis talaga magpahiram eh. Di po ba? Kaya lang ho talagang masakit, mabilis din magpasakit ng ulo. Ganun ho sila eh. Di po ba? So, kagaya sinabi ko kanina, huwag yung paniwalaan to kasi bruin nyo, writ of sequestration. Wala naman kayo siniquester, may ill-gotten wealth po ba kayo ninakaw? Wala naman. Hindi pa lang ho kayo nakakabayad doon sa hiniram po ninyo. Huwag nyo paniwalaan to, no? Kasi, definitely, pananakot. Kasi, wala naman, there's no such thing as, writ of sequestration sa lending, eh. Writ of execution, no? Pero may proseso ho yun bago kayo makarating, no? Di ba? Basta bayaran nyo na lang ho siya. Pag ipunan nyo po, bayaran nyo. Ganun na lang ho gawin nyo, no? Para ho matapos na rin ho yung sakit ng ulo nyo dito sa mga bugok na to. No? Kasi hindi ho titigil yung mga yan. Tapos baka mamaya madamay pa yung mga contact list nyo. Kasi ganun yung mga yan eh. Di ba? So, para matigil na yan, bayaran nyo na lang po. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to, no? At maraming salamat po, no? Sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking mga ina-upload na videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.